We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kawaranin supply nin tubig, problema kan mga residente sa banwa nin San Fernando, Camarines Sur. Asin, sanggatos pesos na aumento sa sahod kan obrerong Pinoy, pigtutulod sa Senado. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina at balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Sarong sari-sari store owner sa Labo, Camarines Norte, na biktima nin lalaking customer matapos na magbayad nin pekeng kwarta. Mga otoridad nag-iimbestigar na tanganing mabisto ang taong nasa likod kan insidente. Tutukan sa report ni Don Jimenez. Ang sari-sari store na ini ang solamenteng pinagkukuanan ng pagbuhay kan 43 anyos na si Lorenza Canaria kan Labo, Camarines Norte. Arual daw man subuot siyang nag-iingat tanganing daima biktima nin scam na pwedeng makaapektar sa iyang hanap buhay. Alagad kan Pebrero 15, sarong lalaking customer ang nagbakal sa iya ning 3 litro ng gasolina asin nagbayad nin 1,000 na tulos man niyang pig-ulian. Mayo subot siyang ideya na peke na palan ang nasambitan ng kwarta asin naaraman sana niya kan ipinambayad niya man ini sa binakal sa sarong tindahan. Kumparar sa totoong kwarta, iba subuot ang kulor kan mga letra na may hiling sa peking kwarta na kapot ni Lorenza. Ay isa ngayon sa akin, sa tulad ngayon na ganito ay naapiki ako ng pira, ay ngayon magiging ano na po talaga nga, ilatisin na po maigi ang pira. Kung ilang bisis po kayong magtingin para po ay masigurado po tayo na talagang totoong pira ang hawak natin. Di pa nakakapag-report si Lorenza sa kapulisan, alagad na i-report niya na ini sa barangay. Paliwagan ko sa ating mga barangay at sa mga kababayan na rin po natin dito sa lalawigan ng Camarines Norte na sana maging mapanuri, tingnan po natin, pag-aralan po natin ikumpara ang mga peke na pera at hindi para sa mga susunod na pagkakataon ay hindi na po tayo malungkot. Bukas man ang PNP na magkondusir ng investigasyon, tanganing masusog ang taong nasa likod ka nagpapalakop nin peking kwarta. Sa ngunyan ini pasanaan na iririhistrong insidente sa nasambitan ng banwaan. Pag may mga insidenteng ganito, siguro mas unahin muna nila yung bayad bago ikarga para ma-check na muna yung genuinity ng bills, yung pera. Enot naman na nagtaon nin tip ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko nganing maaraman kung peke o bakuan sarong kwarta. Sigun sa BSP, gamiton sa naan feel, look, tilt method o ang pagmati sa security features kan kwarta, urug na ang polymer banknote na 1,000 pesos. Hilingon man subuotin maharahayan iba pang feature aro kan serial number, shadow thread asin iba pa. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Piglalauman na magpautob nin major increase sa mga produktong petrolyo ang mga oil company sa aga Pebrero 20. Sa abiso kan mga kumpanya, kinakarkulong na sa 1 peso and 60 centavos per liter ang ilalangkaw sa gasolina, 1 peso and 10 centavos per liter naman sa diesel, asin 1 peso and 5 centavos sa kerosene. Ang nasambitan ng paghiro, may koneksyon sa projection kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau kan nakaaging semana. Pigtatakod ang pagbabagong ini sa conflict sa Lebanese border, paglangkaw kan crude stockpile sa Estados Unidos, asin iba pang problema sa shipping sa Red Sea asin Suez Canal. Ikaduwang eskalon kan duwang magkasuhay na residensya sa syudad ni Naga na tumtum nin kalayo. Problema sa linya kan kuryente, posibleng pinagikanan kan kasulo sigun sa BFP. Tutukan sa report.
Duwang magkasunod na insidente ning kasuluan na irehistro sa magkasuway na lugar sa syudad ni Naga. Enot digdi ka na kaaging weekend kan magmungkaras ang kasulo sa sarong-harong sa Barangay Concepcion Pequeña. Pigkakarkulong nasa 18,000 pesos ang kantidad, kanada niya rang ikaduwang eskalon kan residensya. Mayo man ni nakulugan sa insidente asin an overloaded na saksakan ang saro sa pigihiling kan BFP na pinagikanan kan kalayo. Medyo madulo po sa mga nakakataas na para maayos man sa kuyang arong puta. Talagang may pa akong pang kuyang kayang pang pawakaray. Mantang kasubagong agaman kan magbungkaras ang kalayo sa saro pangharong sa Barangay Concepcion Grande. Nadanyaran ang pirang gamit kan kagharong, alaga da ima naglakop pa ang kalayo. Padagos man ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Ang wire mi, yaong digdi. Duman po kaya sa taas mi. Istakan mi itong mga bado. Tapos po, si mga bado mi mismong tigagaramit. Iyaman lang po yan sir. May manduman wirings. Nagpapagirumduman ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat tanganing malikayan ang siring ng mga insidente. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Pirang paraoma sa Gainza, Camarines Sur na parsang magtanom giraray makaliis na mga peste nin mga kino an itinanom na paroy. Municipal Agriculture's Office kan Banwaan nagkondusir nanin sarabay na paghilo sa mga peste. Uyang report ni Chris Novello. Literal na back to zero sa pagtanom ning paroy an paraomang si Marina Santa Clara kan Banwaan ning Gainza, Camarines Sur. Patulong bulan na kuta subot ang tinanom nindang paroy sa sobra sarong ektarya nindang umahan, alaga din huli sa mga pesting kino. Napilitan sindang ipaan inin amay asin mapuwersang liwat na magtanom. Ang sarong ektarya ko po nakakualan kong 4 na sako. Kundi ko papid araagaw-agaw dyan sa kino paghihinog-hinog aanihong ko. Saro sa na si Marina sa maabot sa sanggatos na paraoma sa Banwaan an paroy na peste kan mga kino na nagpuunsubot naman lamasa kan Disyembre kan nakaaging taon. Sa 1,320 ektarya tanuman ng paroy sa Banwaan, nasa 10% kaini o 100 hasta 130 na ektarya subuot ang apektado kan peste. Nasa mating season subot ang mga kino kaya madali ini magdakol na kumuna nag-atake sa mga paroy tuyong Banggi. Ang affected niya po, halos gabos na barangay din. Pero may mga area lang na ang atake niya kaya bakong gabos. Kung may natututukan lang sa wrong area, dumansinda, mga perang area yan. Hanggang maubos yan, mabalyo yan sa sunod na uma. Mapabaagong tanom, nagbuburak hasta sa madali ng aniho na paroy. Naisubot na pinapatawad kan mga ini. Kasuod makan nakaigwanan ng sarabay na paghilo sa nasabing mga peste. Pigsyerto man kan Municipal Agriculture's Office na daini makakaapekto sa mapoprodusir na paroy. Sa tanom din managaya yun. Ang kain naman kung sa ibang mga ataman, sabi ko, mag-abiso niya ako duman sa mga limbaw may harong duman sa harani, duman sa lalagahan. Mag-abiso na maglaom ning hayop para din maka-apekto. Apuera kan paghilo, plano man na magkaagan opisina nin mga paon nga na maubos na ang mga pesteng ini. Pigin kami narman kan opisina ang mga apektadong paraoma na magsumite ng indemnity claim nga na may mako sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga residente sa pirang lugar sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur, agrangay an 4 na aldaw ng kawaranin supply nin tubig. Mga residente nag-aasa sa water lorries para sa saindang pan-ural daw na tubig. Iniasin iba pang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Yes, Kate, actually kung magagawi ka digdi sa Banwaan ng San Fernando, Camarines Sur, ang enot na mahili mo, Kate, sa mga harong harani sa gilid kan tinampo, iyo ang mga container asin man mga water drums siring kang nasa likod ta, Kate. Bagin mga residente naghahalat ng water lorin hurikan, pirang aldaw ng water interruption. Haros mag-irinutan asin kanya-kanyang pakaag nin tubig sa container asin drum hali sa water lorin na ini ang mga residente kan Barangay del Pilar sa Banwaan ng San Fernando, Camarines Sur. Ang iba sa mga ini, pirang alto na subot mainin tultul na karigos, uli sa mayong bulos ting tubig na nagdulwa sa gripo hali sa water supply system kan Banwaan. Ako po, patulong aldaw ko na talaga. Si Lily Berbadero, pirang aldo naman subot na tambak ang labahan. Grabe pong abala. Maski pang hugas mayo, pati sa CR, dahil maka kuyaning tubig.
Katakod kay ini, nasa pang-apat na aldaw ng unyan puon kan Pebrero 15 na mayong bulos din tubig sa nasabing banwaan. Ini makalis isiraram kan San Fernando Water Supply System ang sendang main pipelines emergency repair. Makalis na magkaiguan ng lika na kaaging simana. Dayman subot ng kulang ang opisina sa pag-impormar sa mga residente dapit sa water interruption alagad nagkaproblema subuot sa spring water source kay ini. Half day lang nga si repair me, nagpabulos kami. Dahil may lang expected talaga na ang source me nagluya si discharge kaya medyo mabagal si pag-distribute kan tubig. May man po kaming pumping station kaya nakadepende lang kami sa spring water source. Padagos man subot na pig-monitor kan opisina ang water discharge sa indang water source. Sa ngunyan, nganing mahipnuan na pangaipuhan kan mga residente. Nagpapadagos ang water rationing kan mga lori kan gobyerno asin Bureau of Fire Protection. Katakod kan insidenteng ini, saro sa mga long-term solution kan opisina, iyon pagkakaiguan ng water impounding asin water treatment facility sa banwaan. Kate, nagasigurar man ang Water District kan Banwa na posibleng sa Huwebes o sa Biyernes may babalik na sa normal ang supply kan tubig sa Banwaan. Kate? Jos Mabalos, Chris. Ma'am, anong say mo sa heartbreak leave para sa mga empleyado? For me po, nakadepende naman po ni sa empleyado kung talagang kakayanin nila mga arot po. Dahil po, kasi importante ang trabaho, iyo lang po yan. Kasi ang heartbreak, break na. Lilipas lang po yan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang Bicolano desididong bawion ang sa indang mga pirma sa People's Initiative makalis na aprubaran kan COMELEC ang withdrawal form. Pira sa mga ini, aminadong day naintindihan ang People's Initiative kaya nagtugot na magpirma. Uya ang report. Kan bulan in Disyembre, pinuna na ang pagpapapirma sa mga residente sa Banwaan kan Puduran Albay para sa People's Initiative. Sa Barangay Buyo, personal subot na nagduman sa mga harong ang mga barangay official asin sinabing igwanin mariresibi na ayuda in kaso magperma. Iniman na naging rason kaya tulos na nagperma subot ang residenteng si Diosdado na Puenca asin ang mayorya sa saindang barangay. Alaga nag-agi na subot ang pirang bulan, mayo man ni nag-aabot na ayuda. Asin mas naintindihan na ninda na Puenca ang katuyuhan kaini na maamyandahan ang 1987 Philippine Constitution. Kaya ini naman ang naging rason kaya nagdesisyon na sina Puenca asin iba pang pagiriba sa barangay na bawion ang saindang pirma. Parang sa pilitan na ma'am kasi ganito yun eh. Kung hindi sa pilitan, bakit sila pupunta ng gabi? Alas 6 ng gabi, magpapapirma lang. Hindi, sana pinaumagahan para yung pipirma, mababasa muna yung pipirmahan. Basta ang sabi, pirmahan ninyo dahil ayuda. Para sa nasambitan ng lugar, kinumpirmar man ni Bayan Muna Chairman Atty. Nery Colmenares na basado sa nakaabot sa iyang impormasyon, igwanin mga residente sa Bicol Region na plano na talagang bawion sa indang mga perma sa People's Initiative. May nakarating sa akin ng mga impormasyon na meron dyan sa Bicol. Ang nakarating sa akin meron sa Sorsogon, at meron din sa Albay at posible meron din sa Kamsur. So ang Bicol ang narinig ko na medyo marami-rami ang nag-signify ng bawi pirma. Sa paghampang ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa media sa Legazpi City, piglinaw kaini na pwede nang magsumite ng withdrawal form sa arinman sa indang mga local COMELEC offices. Alagad hulita suspendido pa ang gabos na hiro na may koneksyon sa People's Initiative kaya aakuun sa nainikan COMELEC for record purposes. Kung sakali mong gugustuhin yung mismo mga lumagda, mag-accomplish lang po sila ng form yung po available sa mga local COMELEC namin sa election officers. At the same time, nasa website, pwede nilang i-download, pwede ma-print. Ngayon po, hindi po kinakailangan ipanotaryo yan. Madali silang forma, madali rin dapat ang pag-withdraw. Sa ngunyan mayo pa man subuot ni nare-receiving withdrawal forms ang COMELEC gikan sa mga residente sa rehiyon. Alagad piglala oman kan opisina na mapuunang magpasa ang ibang nagmamaot na bawion an sa indang perma sa mga masunod na aldaw o semana. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nasa 34 na mga parasira ang naaresto makalis na maaktuhan kan pinagsarong pwersa kan Philippine Coast Guard asin BFAR na imbwelto sa iligal na pagsisira. Ang nasambitan ng mga parasira,
Gikan subuot sa Balatan, Camarines Sur asin lunad kan duwang baroto na naglaog sa municipal water kan Monreal, Masbate. Sigun sa PCG, may higot na pigpapangalad ang mga pangulong sa nasambitan ng lugar kung sa inday dapat magbaba sa 15 kilometers ang rayo kan sa indang operasyon sa municipal water kan Banwaan. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan PCG Masbate at nasambitan ng mga persona. Mantangan BFAR naman ang may jurisdiksyon sa pagsunad nin kaso sa mga ini. Panawagan lang natin sa lahat ng commercial fishing boat ng within the province of Masbate, huwag silang mag-operate within the municipal water kasi mahigpit na pinagbabawal talaga yon ng batas. Mga kapuso, dagos na pong nagluya ang duros amihan. Mantang padagos man na nagdadanay ang easterlies sa dakulang parte kan nasyon. Partikular ining nakakaapektar sa sirangang parte kan Pilipinas, kaya mainit asin maarasahas na panahon ang namamatean. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin pag-uran sa Bicol Region. Alagad maging andaman giraray po kita mga kapuso en kasong magkaigwanin biglaan na thunderstorms urog na sa hapon o banggi. Ang natatadang parte kan nasyon kay puhan man na maging andam sa mga warak-warak na pag-uuran. Mas pinahigot ngunyan kan DENR Bicol ang sa indang kampanya dapit sa pagprotekta sa mga wildlife na nadudukayan sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Sa monitoring kaya kan ahensya, nagiging epektibo na ang sa indang mga programa, hulitang mas dakul na tao na ang tulos na nagpapaabot sa indanin mga impormasyon tuyong igwang nahihiling o nare-rescue na wildlife arog kan pawikan. Arog na sanakan sarong green sea turtle na enot ng nadakop kan sarong parasira asin matrayumpong naibalik sa kadagatang sakop kan Banwaan nin Gubat, Sorsogon kan Pebrero 15. Ang nasambitan ng pawikan, nasa 44 centimeters ang laba asin igwang 43 centimeter ang carapace. Ipig sa irarumo na ini sa inspeksyon, asin kan masyerto kan mga otoridad na marahay man ang kondisyon kayni sa kanapigbutasan sa kadagatan. Anawagan po namin sa mga mangingisda na kung may makita po na pawikan sa kanilang lugar na nangangailangan po ng tulong, kung ito po ay na-trap sa net or sa kanilang mga baklat, agad pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na DENR office or sa LGU para mabigyan po natin ng pangunang lunas. Ma'am, anong say mo dun sa pinupush na heartbreak leave? For me po kasi entering a relationship po, you need to be accountable po regardless sa outcome ng relationship niyo po. And for example, kung nag-break naman po kayo, siguro po dapat maging mature din po tayo na dapat hindi na po natin siya ini-involve sa other matters natin, especially when it comes to studies. So we need to be professional po in dealing with that matter. Day ko po aware ka yan, pero ang day pa po ako nakakaranas ng in mga relationships. So day may akong idea pag abot dyan. Sa kuya, sir, in my own opinion, siguro pwede din kasi respeto ta din sa feelings kang si tao. Kaya kung halimbawa ako boss, tutugutan ko na mag-leave si empleyado ko para makapag-isip-isip din siya, saka para din sa sadiri niya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sanggatos pesos na aumento sa daily wage kan mga obrero sa nasyon, pasado na sa second reading sa Senado. Mga obrerong Bicolano, pabor sa dugang nasahod, kasabay kan paglangkaw kan mga barakalon. Alagad mga MSMEs, madidipisilan subuot kuni implementar na ang dagdag sahod susug sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ang report ni Chris Novello. Paghali sa dating 365 pesos na minimum wage, nasa 395 pesos ng ngunyan ang aldawan na sweldo ni Neil Alarco. Alagad aminado ini na kinakapos manggiraraan sa iyang sweldo kasabay ka naglalangkaw na presyo kan mga barakalon. Kaya po manggiraraan ng extra sa budget si mga bayadan na
di kabali sa sahod. Kaya dako lang tabang subuot para sa iya in kaso maaprobaran na sindagos ng maginlay ang pigtutulo na duga na 100 pesos na aumento sa aldawan na sahod kan mga obrerong Pilipino. Pasado na kaya sa second reading kan Senado ang pigtutulod na 100 pesos daily minimum wage increase act of 2023 sa pribadong sektor sa enterong nasyon. Obheto kan propestong lay na magarantiya ang right to a living wage kan sarong obrero. Naiman kontra sa aumento sa sweldo, alagad para sa grupo kan mga negosyante as in employer sa Metro Naga, madidipi silang subutigdian mga nasa micro, small, medium enterprises o MSMEs. Kaagad yan is very unsafe. Ang tatamaan kasi yung mga micro, small industries na talagang labor intensive, no? Kaya medyo for now sa amin, it's unsafe. Yung mga malalaking business, probably they can afford it. Staggered, kagaya ng mga taan. Ang iba subot sa mga ini, nagre-recover pa sa epekto kan COVID-19 pandemic. Pwede subot ining magresulta sa cross-cutting nin mga empleyado. Napagarama na 75 hasta 80% kan mga negosyo sa Metro Naga and MSMEs. Sangunya, nagsayo man ang una magtaon nin payag ang Dole Bicol Alagad, tinawan doon kaini na naging epektibo pa sa nakan Disyembre, ianduga na 35 pesos sa daily minimum wage kan mga obrero sa rehiyon. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Babaeng pigsalbar ang sa iyang atamang ido sa gilid kan Riles sa syudad ni Naga. Irido makalis na mahagup nin tren. Lakdang kan PNR tanganing maibitaran ang mga siring na aksidente. Aramon sa report na ini. Irido ang babaeng ini makalis mahagup nin tren sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, kasubagong aga. Susuk sa mga otoridad, nangyari ini pasado alas 8 nin aga kan purbaran subot kan babaeng nasa 30 anyos ang edad na isalbaran sa iyang atama na ido na nagbalyo sa Riles. Alagad na hagop kan tren ang nasambitan ng babae. Sa kusog kan impact, nakaampo ng biktima as nagtama sa iyang ina na nagkataong yaon man sa lugar. Si-save niya na magbalyo duman itong sa iyang ido, so nahagop siya, So, by the way, side swipe lang naman, si kusog kang dalagan kang train ini, kung nahagop siya, naglitong siya. Paglitong niya, tuminama siya duman sa ina niya, natamaan niya. Maswerteng minor injury sana ang sinapukan mag-ina. Tulos man ining idinalagan sa ospital para sa maninigong asistensya medikal. Pag duman ka itong biktima duman sa ospital, sa BMC, so nagduman naman ang management ng PNR. Matabang magayod sinda, matao man sinda ng asistensya duman sa mga nakuha na injured kitong mga biktima. Enot ang nagpagirumdom ang PNR management sa mga residenteng haranisa sa indang right-of-way na iobserbar ang pirang metrong distansya, nganing maibitaran ang mga siring na insidente. Mas papahiguton man kan manhamyento kan PNR na mahali na ang mga residensya as siniba pang obstruction haranisa sa indang right-of-way urog na pag nagpuuna ang South Long Haul Project. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Katas kan dahon ning gapas, epektibong pambulong subuot sa abo sigun sa pirang residente sa pamitisan kan Mount Isarog sa parte kan Banwaan ning Gowa, Camarines Sur. Alagad pagkonsulta sa mga doktor kung may namamatean, piga-abiso kan mga health expert. Uyan report ni Jessica Calinog. Tuyong may mga bisita, mga lokal na pagkakaan pigpipreparar kan mga residente kan Sitio Apog, Barangay San Pedro sa Gowa, Camarines Sur. Siring na sanakan tinuktok o itong pigtuktok na agama. Alagad sa inda, imbis na dahon kan tanag, dahon kan kalabasa asin sayote an ipigpapatos. Kakaiba, di ba? Saro pang kakaiba sa indang lugar. An po na ini sabay natad kan harong ninda ivy. Naan bunga, gapas an itsura. Pigagamit ninda ini minsan panlinig nin talinga, siring kan cotton buds. Alagad ang talagang bida digdi, ang mga ugbos na dahon, na sigun ki Ivy, sa indang pigagamit, pambulong sa abo o sipon. Tigbabaw mi po sa sa sinapna. Tapos, pagkaano po sa araw kanida, tigpaga mi po yan. Tapos sa kami po, tigpainom itong katas po kanida. Iyo po ang tigkibo. Epektibo man po siya, ma'am? Iyo po, ma'am. Madali sa naman po ni ma'am. Sarong aldaw po kani, na po yan. Mahahali na po itong abo, slip-on. Sa indang eksperyensya, mas epektibo da ini kumparar sa pigbabakal na mga bulong, urog na para sa iyang mga aki.
Nakatuudanan ninda ini sa tukdo naman kan mga gurang sa saindang lugar. Sa mga advokasya kan Department of Health ang paggamit nin halamang gamot o herbal medicine na pigaapod. Como first aid o pangunang lunas sa mga namamatean urog na sa hararayong lugar na mayo nin easy access sa mga bulong o health facilities. Alagad dapat tandaan na sa bilog na Pilipinas, 10 klase sa nakainian aprobado asin pigre-rekomendang gamiton kan ahensya. Mayo man sa listahan, andahon kan gapas. So we cannot vouch for the usage of it since hindi pa po siya siguro mainam na naaral. Kasi hindi po natin ma-ensure, baka mamaya po mayroon po palang ibang treatment na nagawa doon sa punong yon or sa halamang yon. Hindi po natin mapipinpoint kung ano po ang source, kung ito ba ay dahil sa mga chemical na absorb nung itong halaman or dahil mismo po sa halaman. Ang piga-abiso kan Health Department, dawa pamilyar sa dahon o haloy na ining pigagamit. Kundi nag-agi sa mabusising pag-aadal, mas makakamaray kundi na mo na ini paggamiton. Nagpapagirumduman si Dr. Dempilio na bako gabos na mati, nare-resolveran kan herbal medicine. Kaya day magduwa-duwa na magpakonsulta sa doktor o espesyalista kung may namamatean. Nganing day naman mapasala, asin maglala anhelang. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolania. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asing mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.